Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So break muna tayo dun sa ano no, sa madugong mundo ng politika. Sikip pa nitong mask ko bago eh. Kasi yung luma ko na nagde-deteriorate na yung garter sa likod. Anyway, mga kababayan ko. So unahin natin to no, reakan natin itong unang video. To. Walang ano eh, walang nag-translate sa akin eh, pero nakita ko na dito yung ano, ito may translation na pala, pero panoorin muna natin yung video. Bawal na sa credit card ang mga local brand. Rizano, basag na guys. Ako na i-report. Kasi follow ninyo miss, asa bisa ka mo adto miss. Sa puyugan mo di ka karon, mo adto ko kaya lang, mo adto ko lain yung brand. Bayad ko ng credit card. First time ko balibaran, adto ko gross pharmacy, makabayad ko ng credit card. Ganun di mo ko kabayad din eh. Ito may problema ni, dili man siya rewards card, dili sa kwart. Na ay kwarta sulod. Ha? So may liquor. You're not making any sense. Ganun na liquor is still an item. It's still for sale. O, gano'n mo may mamili, mamugos sa tao usay dapat igamito para bayad. Ano muna ko sa ibaw na payment kay bayad. Maumay na anak ko. Ano sabi niyo? I-deprive ko ninyo? Grabe nga ninyo ito. Pero bilib ako dito sa sa crew ha. Ito, bago ako magsasalita, gusto kong magpakilala na ako po ay galing sa mundo ng retail. Alam na alam ko ang reason nito. Kasi ang issue nito, hindi tinatanggap ang credit card sa liquor, doon sa mga local. Pakita natin ha. Hindi to, bawal daw. Sa credit card ang mga local brand. Bawal daw sa credit card ang mga local brand. Naranasan ko din yan. Actually, pati sigarilyo yata eh. Pati sigarilyo bawal din eh. So, ito yung konteksto. Guys, Grand Mall Mandaue, your customers deserve better. An apostle can describe as disappointing and frustrating what he experienced in a mall in Mandaue at around 6 p.m. on September 20. Apostle's statement, Apostol siguro yung ano nito, no? Yung apelyido. Apostle's statement, they bought his friend drinks to take to another friend's house. So bumili sila ng baka alak to. According to Apostle, he waited in line at the counter for nearly an hour to pay for a drink, but was told that credit cards were not allowed because of the store policy. So policy daw ng store na bawal ang credit card doon sa alak na local. The apostle was said to be told that if he wanted to use a credit card, he would pay in different receipts. One for the groceries with his credit card and another cash-only payment dun sa mga alak, dun sa inumin. Apostle repeatedly questioned the mall worker, but he only received the same reason, store policy, and received no explanation. According to Apostle's post, he calmly explained that he was a legitimate card holder and he even showed his ID. Furthermore, so pinakita niya doon, pero hindi yun yung main issue eh. Kasi nagpapakita siya ng ID niya. Sikip nito, maskara ko. Furthermore, Apostle suggested that he had enough amount on his debit card and asked if it was possible, but the worker never asked for it. With Apostle, the friend interpreting stuff for 3 hours. Ano to eh, translation ito ng FB, no? So without warning, post or sign, credit cards are prohibited. He felt ashamed because there were so many in line after him. In addition, so nahiya siya kasi maraming tao daw. In addition, in this time when digital payments are trend, it named the mall an outdated, inflexible policy coupled with poor customer service daw. So ang issue dito, bawal daw yung credit card pagdating sa alak. Totoo ito. Naranasan ko ito eh.
nung ako ay policy din sa ano ako sa isang ganyan din ako, supermarket din ako nag-work. Pero I admire kay ate, no. Ngayon, sino may kasalanan? Bawal daw ang credit card eh. Ang may kasalanan yung store. Kasi ang reason kasi niyan, kaya hindi tinatanggap yung yung credit card sa alak. Maliit lang kasi ang margin ng alak at sigarilyo. Maliit, kumbaga, wala silang tutubuin. Kasi pag credit card kasi ang ginamit, may bank fee pa yan eh. Lugi ang supermarket. Yung tubo nila sa alak mapupunta lang sa bank fee. Now, kasalanan ba ni customer yun? Hindi kasalanan ni customer yun. Hindi kasalanan ni customer yun. Kaya lang, ito kasi ang problema sa management eh. Nung kami niyan, ganyan din ang wina-warning sa amin eh. Pag sigarilyo at alak, huwag kayong a-accept ng credit card. Tapos magpapaliwanag sa amin yung management. Hindi kasi ipapaliwanag sa'yo, no? Hindi kasi konti lang kasi ang tutubuin natin kung i-credit card mo. May bank fee pa. I mean, do sa management, oo, alam ko yun. Alam ko yun, maiintindihan ko yun. Yung customer, maiintindihan ba yun? Hindi maiintindihan ng customer yun. Walang problema ang customer kung malulugi tayo o hindi. Ang dyan, ang issue dyan, pagbigyan natin yung credit card. Kasi mode of payment yun eh. Pwede kaya tayong i-DTI niyan. Pati nga gift check din, bawal sa alak eh. Gift check alak tsaka sigarilyo, bawal din ang gift check. Kahit binili mo na mismo dun sa sa grocery store. Bawal din gamitin ng gift check eh. Tapos ang ibabala nila sa customer, yung mga kawawang empleyado nila. Alam mo yung nangyari sa amin? Di ganito, no? Ito ay sa branch yata ng Otis to nangyari. Bahala na kayo kung anong branch ng Otis yun, Hindi ko nasasabihin. Di ba? kung anong store. Sa branch ng Otis ito nangyari. Ganyan din. Credit card. So magbabayad din ng credit card ang binili, yung mga tandway. Pangbenta sa pangbenta sa sari-sari store. Tapos mga sigarilyo. Store policy, ayaw tanggapin ng credit card. Bawal naman kasi talaga yun na natanggihan mo yun. Kasi mode of payment yun eh. Pwede kang yariin ng BSP dun eh. Now, ganyan din, nagmatigas din. Bawal. Nag-complain sa DTI. Alam mo ang ginawa nung kumpanya namin? Nilaglag yung cashier. Nilaglag yung cashier. Sinabi na lang na hindi naiintindihan ng cashier yung sistema. Pero ang totoo, ang doon, ang may fault doon, yung mismong kumpanya. Kita mo na, binabala itong mga itong mga taong ito sa store policy. Kaya pag tatanungin mo, hindi nila ma-explain eh. Kasi hindi valid reason yung malulugi po kasi kami pagka credit card ang gagamitin. Hindi valid na reason yun eh. 'Di ba? Mayayari talaga ako doon, tatawagan ko operations manager niya. Kayo po mag-explain sa customer. Wala talagang panalo ang diyan. Ngayong nag-viral pa yan sa panahon ngayon. Tingnan natin na sasabihin ng DTI diyan. Ewan ko, baka maintindihan din ng DTI, Kasi wala na kasing tutubuin yan pag kin-credit card yan eh. Yun lang naman ang reason yan eh, wala nang iba eh. Kung bakit bawal tanggapin ng credit card sa alak. Yung local brands sobrang liit ng margin yan. Pati mga batteries yata. Batteries, chemicals. Kaya pansinin nyo pag sa Ace Hardware naman to, pero hindi Ace Hardware yung sinasabi ko kanina. Sa Ace Hardware naman, napapansin nyo pag 3-day sale, walang discount ang batteries. Pati yung chemicals, ano yung mga chemicals? Yung mga liquid sosa, ano pa ba yung mga panglinis sa sa bathroom. Walang discount yun sa 3-day sale. Pero lahat yan, may discount yun lang. Kasi maliliit lang kasi margin dun eh. So, kung nagwa-wonder kayo kung bakit bawal ang credit card sa alak, yun ang reason. Maliit ang margin.
Maliit ang tubo. Pag pumayag ang supermarket diyan, yung tubo nila sa alak mapupunta lang sa bank fee. Kasi babayaran din ng supermarket ang bangko niyan para i-process yung mga credit, mga na-swipe na credit card eh. Doon mapupunta yung tubo eh. Yan ang mahirap sa part ng mga personnel doon. Inuutusan nila na sabihin sa customer, pag nagreklamo ang customer, hindi naman nila matulungan yung staff nila. Naranasan namin yan. Yung Otis nga na branch, nung supermarket na pinagtrabahuhan ko dati. Tapos nung pina-explain sa DTI, nilaglag yung cashier. Pero kung tutuusin, hindi naman cashier may kasalanan. 'Di ba? Tapos ang alam nyo na lang ang ginawa doon sa cashier, pinag-leave na lang siya ng with pay. Pinag-leave na lang ng 1 week. Parang yun na yung bayad doon sa abala. 'Di ba? Kaya dito, hindi ko rin masisi itong staff. Walang kasalanan itong staff. Sumusunod lang sila eh. Pero naman yung din, kung may kakampihan ako, kakampi ako sa customer. Kasi bawal yun eh. Hindi mo pwedeng tanggihan yun eh. Yung tumanggi ka nga lang na ibenta yung binibenta mo. May doon eh, may tawag doon eh. Pwede kang ireklamo na ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na. Basta may tawag doon. Pwede mong ipasok ngayon na na hoarding eh. Pag may item ka tapos ayaw mong ibenta. Alam ko may charge yun. May yun eh, may multa yun eh. Yun ngang yung halimbawa, ito karapatan nyo ito. Karapatan nyo to. Sa supermarket kayo, may pagkakataon na, 'di ba? Kahit saan, sa SM, sa Robinsons, 'di ba minsan may item, may price. May price yung item. Halimbawa, ang price ng item ay 100 pesos. 'Di ba? 100 pesos. Pag punch nung cashier, bigla naging 150. Naging 150 pesos yung yung presyo. Huwag kayong papayag. Sabihin nyo, hindi, nakalagay sa tag 100 lang oh. Nakalagay dito sa tag 100 lang. But 150 lumabas dyan. Tapos ang ipapalusot nyo, ay hindi po na-update kasi yung price eh. Totoo yun, hindi siguro na-update yung price. Pero hindi nyo kasalanan yun bilang customer. As per DTI, kung ano yung nakasulat sa price tag, yun dapat ang igiit nyo. Yan kami madalas ma-charge yan eh. 'Di ba? Minsan nga electric fan, pag may bagong labas na yung Union, alam niyo Union electric fan, pag nag-sale kasi yon, grabe mag-sale yon. 350 siya nung pinanch na yun ng cashier, tapos na yung sale ng Union electric fan, naging 600 pesos na. Nilaban ng customer, wala kami magawa eh. Kasi pagka nareklamo kayo sa DTI nun, na mali yung presyo, okay lang sana kung halimbawa mataas yung nasa price tag. Pag pinanch yung sa cashier, mas mura, okay lang yon. Siyempre hindi naman magrereklamo, pabor pa sa customer yon. Pero yung ang mahirap, mura sa price tag, pag punch sa sa cashier mahal. Nako, yari kayo doon. Ang rule ko doon, kung pwedeng pakiusapan yung customer, sige, pakiusapan nyo, isang beses lang. Pero pag pumalag yung customer, wag nyo na ilaban. Kasi pag nilaban nyo yun, 500,000 ang multa nun sa DTI. Yung wrong price tag. Oo, may nangyari nung 500,000 ang imumulta nyo sa DTI nun. Kaya pag may mga ganon, ambaga na lang kami. Wala eh. 'Di ba? Sisisihin doon yung nag-update ng yung hindi nag-update ng price. Kasi every morning kasi sa mall, lalo nandiyan sa supermarket, may ilalabas yung server niya yung galing sa head office. Yung tinatawag na price event listing, yung PEL. Kailangan palitan nyo ng shelf tag yun. Kasi pag hindi nyo na-update yun, charge kayo doon. 'Di ba?
Kaya ako no, nung ako ay manager, pag halimbawa, hindi kasi may iwasan yun. Kadalasan kasi, syempre, kulang ang tao, no? Hindi naman mababago lahat ng presyo eh. 'Di ba? Hindi mo naman makokontrol lahat yon. Kaya ang rule ko doon, since 'di ba may pagkukulang naman kami, makiusap lang once lang. Pag hindi pumalag, pag pumayag si customer, swerte natin. Now, pagka pumalag si customer, wag na natin ipilit, 'di ba? Wala namang masama makiusap sa customer eh, nagkamali lang po or ano. Eh sometimes, 'di ba? Hindi, niloloko nyo kami. Yan ang presyo eh. 'Di ba? Tapos may kumakalat na balita na yung kunyari naka-sale daw. Sa SM naman to eh, kunyari naka-sale siya pero nung regular price na mas mura pa daw yung regular price kaysa sale. Something like that ano. Walang anomalya doon. Sometimes kasi ano eh, pagka bago yung item, may introductory price sila eh. So palalabasin nila sale, then na-realize nila walang bumibili. Bababaan nila yung ano. Kaya tuloy ang pinapuputukan yung ano yung super. Kung may tanong kayo regarding sa mga pricing sa mga store policy ng retail, i-comment nyo dyan sa baba. Baka masagot ko. Kasi 8 years ako sa retail eh. Both selling tsaka customer service eh. Regarding sa mga reklamo, kaya kong sagutin. Tsaka yun sa mga store policy na yan. Isa pa ha, tuturuan ko kayo. Pag kayo ay nakabasag sa loob ng store, huwag kayong magbabayad. 'Di ba? As DTI uli, kasalanan ng store yun kaya kayo nakabasag. Unfair, 'di ba? Yung halimbawa na basta napatunayan nyo na hindi nyo hinawakan yung halimbawa naglalakad kayo sa aisle tapos nasagi nyo yung let's say toyo. Basta babasagin na madalas dyan yung mga yung mga omega painkiller yung mga ganun eh. Basta naglalakad kayo sa aisle, nasagi nyo, nabasag, pwedeng hindi nyo bayaran yun. Kasi ang lalabas nun, hindi careless yung yung store sa pag-display nila. Pero ibang usapan yung halimbawa, dala-dala mo na yung item or nasa basket mo na. Tapos halimbawa nabitawan mo or iba naman yun. Pero yung halimbawa naglalakad kayo nasagi nyo, huwag nyo babayaran yun, hindi nyo kasalanan yun. Diba? Ano pa bang mga secret na pwede kong sa inyo? I-share. Basta yun. Meron naman kaming ginagawa, yung mga item na face out na, let's say, alam niyo ba nakabili ako ng helmet ng motor sa Ace Hardware, halagang 5 piso lang. Alam niyo yung ginagawa namin, pag merong item na pa-face out na, makikita sa system yun eh, kung pang ilang cycle na siya ng markdown eh. Ang ginagawa namin doon sa item, bawal na ngayon yun eh. Doon to kung ginagawa pa rin nila. Binabaon namin sa loob ng warehouse, bubulukin namin doon. 'Di ba? From 3,500, bubulukin namin yung patatagalin namin yung patatagalin. Aging ang tawag doon. Yung mga aging na items, sobrang na noon, sobrang baba na ng presyo noon. Pag nakalimang cycle na siya ng markdown. Hanggang sa, minsan nga, nabibili mo na lang ng yung mga power tools, pwede mong bilhin ng yun, 100 pesos na lang yun, or Kasi sobrang luma na. Kaya lang, ang problema noon, pag na-audit kayo, pagka in-inspection yung store niya at may nakatago na mga ganon, maghanap ka na ng ibang trabaho. Kami ang ginagawa namin. Nilalagay namin sa sa, alam mo yung exhaust, yung duct, doon namin tinatago lahat yun. Para pag may auditor na dumating, kahit halughugin niya yung buong tindahan, hindi niya makikita yun. Pag dumating na yung time na hinug na yung item, saka namin bibilin sa mas mura. Na Isa pang tip. Sa Ace Hardware to kung kayo ay shoplifter, wag na masama eh. Hindi, pag-uusapan lang naman natin to,
kung kayo ay, or ano, halimbawa, ganito, no? Kasi may pangonsensya eh. May pangonsensya sila na pag nagkamali ng tag, kukonsensyahin kayo na kawawa naman yan, mali yung presyo. Tapos, i-take advantage mo, magbabayad yung merchandiser. No. 'Di ba? Pagka consignor yung item, makikita mo yung consignor pag may X sa ano eh, wala akong sample ng ano eh ng barcode ng ano eh. Pag may X 'yon, consignor 'yon. Kahit nga shopliftin mo 'yun, hindi ka bawasan sa store 'yun eh. Sa totoo lang. Kasi 'yun mga consignor 'yun, mga nagrerenta lang 'yun sa loob ng ano. Alam nyo ba, kahit walang bumili sa ano, sa Ace Hardware, sa Toy Kingdom, sa Watsons, kumikita yan kasi yung mga shelves doon nirerentahan yun ng ano. Hindi naman pag-aari ng Ace Hardware yung ano eh, yung mga item na nandun eh. Kaya kahit ma-shoplift yun, okay lang yun. Ang wag lang ma-shoplift doon yung mga outright, yung mga Ace brand. Tapos yung mga power tools na brand, wag lang yun. Pero yung mga Mighty Band, kami nga ganitong ginagawa namin. Total wala na ako, hindi naman ako masisisante eh. Let's say kailangan namin ng Mighty Band, yung sapatos namin may damage. Kuha lang kami sa sa selling area. Gagamitin namin doon. Kasi wala namang magbibilang noon eh. Hindi naman kasama sa inventory yun eh. Kukuha lang kami doon, pati yung mga kable ng ano. Kaya lang, hindi mo pwede ilabas yun dahil pag nanakaw yun eh. Pag nilabas mo eh. Kailangan gagamitin mo sa loob ng store. Now, ang gagawin naman doon para walang ebidensya, yung ano namin, yung repairman namin, maintenance namin, si Jai, shout out Jai. Ang gagawin niya, yung packaging ng Mighty Band, gugupitin niya yun ng pinong-pino. Yung talagang halos powder na. Pag powder na yon, i-sprinkle niya yun sa basurahan. Kasi pag nilalabas yung mga basura garing store, ano yun eh, i-inspectionin ng gwardiya yun eh. 'Di ba? Wala na, magic na, nawala na. Or minsan susunugin yun sa loob ng warehouse. Kaya lang delikado yung may smoke detector sa loob ng warehouse eh. Hindi namin ginagawa lang namin, pinapagupit lang namin ng pinong-pino. Or sa shredder. Tapos bubudbud mo doon sa basurahan para walang ebidensya. 'Di ba? Ang daming mga kalokohan diyan na na natututunan ko diyan. Ganyan din sa supermarket eh, pagka-consignor din. 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh, kung pagiging makasalanan din lang, sisiw sa akin yung sila Donsky. Sa dami kong alam, sa sobrang alam ko ng pasikot-sikot sa sistema ng supermarket na yan, ay nako. 'Di ba? Pati yung alam niyo yung payola na tinatawag. Alam mo bang sa isang buwan diyan sa retail, pwede akong kumita ng 20,000, 40,000. Kasi pag pupunta ka sa sa supermarket, 'di ba may mga may mga shelves. Nirerentahan 'yun eh. Now, magbibigay ng planogram yung head office. Let's say si Unilever, no? Si Unilever, ang nirentahan niya 3 shelves. Kay Unilever 'yon. Now, pagdating sa store, corruption ito ha. Tuturuan ko kayo ng corruption. Pero feeling ko mahigpit na ngayon eh. Hindi katulad ng dati eh. Now, ang gagawin ko, dadagdagan ko na isang shelves yon. Now, yung renta ng isang shelves na dinagdag ko noon, kasi ang isang shelves 20,000 eh. Kung magdadagdag pa ang Unilever ng isang renta ng shelves, babayad uli sila ng 20,000 isang buwan. Eh kung sa akin, 5,000 lang. Kami ang mag-uusap sa store, dadagdagan ko siya ng isang shelves. Sa akin, alam mo, malasaldi ko ako ng supermarket dati. Dami akong payola niyan. Isa sa Unilever, sa P&G, sa pa ba? Sa alak. Non-food ang alak, alam niyo ba? Kasi ako, department head ako before ng non-food bago ako mag-manager eh. 'Di ba?
Nagtataka ako, sigarilyo at alak, non-food yan. Hindi siya sa category ng food. Yan, alak din, lalo na yung alak. Ano yun, galante ang mga coordinator niyan. 'Di ba? Now, pag may mag-o-audit naman, dapat kasi ang display lang dun sa payola ko, isang layer lang. Para pag may dumating na mag-o-audit, madaling bawiin. Madaling i-pull out. 'Di ba? Dismissal 'yung pag nahuli ka dun. Pero ginawa ko 'yun. Madami pa akong kalokohan na ginagawa sa supermarket nun. Kung alam nyo lang. Pati sa mga renewal ng dicer. Sino mga nag-merchandiser dyan? 'Di ba? Yung mga babae na magre-renew. Ay nako. 'Di ba? Kasi sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman ako perpektong tao eh. Kaya lang syempre, dumadating ang time, syempre marirealize mo na bawal yung ginagawa mo, 'di ba? Nakakahiya naman. Dapat maging matapat na lang tayo. Hindi ko sinabi na maging hustler din kayo katulad ko dati. Kasi ngayon mahigpit na. Hindi siya worth ng risk. Pag nahuli kayo, magkakaroon ka na ng record. Siyempre, pag lumipat ka ng ibang trabaho, iisa lang naman ang network niyan eh. Kaya nagtrabaho ka sa Robinson, sa Pure Gold, sa SM, iisa lang ang network niyan. Kasi yung mga merchandiser dyan, nagro-robing yan, nare-reshuffle lang yan. Pwede silang ma-reshuffle sa hypermarket, pwede silang ma-reshuffle sa Alphamart, sa Robinsons. 'Di ba, paikot-ikot lang sila. Kaya pag may ginawa kang kalokohan let's say nagtatrabaho ka sa SM, may ginawa kang kalokohan doon, ay ichichismis ng mga dicer yon sa ibang wala kang pupuntahan, sira talaga ang karir mo pag nahuli ka. Kaya ang importante diyan, pakikisama din eh. Pakikisama din, marunong ka din makisama, hindi ka dapat kupal. 'Di ba? Halimbawa, kasi may mga kupal kasi talaga na manager eh. Yung halimbawa, nahuli na natutulog, no? Yung tatanggalin agad sa trabaho. Hindi. Mo din, syempre pakita mo rin na pinagtatanggol mo yung mga tao mo. Pagka nanganganib, dapat yung hindi ka sumbong ng sumbong. Kasi hindi naman nakaka-promote yung pagsusumbong eh. 'Di ba? Although na may kabulshitan akong ginagawa dati nun, ang may pagmamalaki ko naman na hindi ko naman pinapabayaan yung mga naging tao ko doon. 'Di ba? Ako, umabot pala tayong 30 minutes no, isang topic lang. Anyway, next na lang yung iba. So, yan lang po muna pag-uusapan natin. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.